to the rescue. Nako, si Senator Bato de la Rosa, to the rescue ito sa anak ng kanyang boss. Dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, sa anak niya, no, na si Vice President Sara Duterte, to the rescue itong si Senator Bato de la Rosa at kanyang pinuntirya, binira niya ito Ka-Coffee, itong Makabayan Black na mga tumututol daw dito sa confidential funds ng ating Vice Presidente. Oy, at kanina din sinabi niya, kasuhan nyo. Kung may irregularities dyan, nasa COA naman yan, kung anong findings ng COA dyan, kung sa tingin ninyo ginastos ni Vice President Sara Duterte ng hindi tama itong confidential funds, kasuhan nyo. Diba? Yan ang si hamon dito ni Vice President, ni Senator Bato de la Rosa. Kasuhan nyo ang Vice Presidente. Bato de la Rosa backs VP Sara, leftist groups are really opposed to peace. Ayan. Yung makakaliwang grupo daw yan, itong mga makakaliwang grupo, itong Makabayan Black, tutol naman talaga ito sa kapayapaan, according dito kay Bato de la Rosa. Kasi ang main argument dito ni VP Sara, kapag tutol ka sa confidential funds o sa pondo na ginagamit para mapanatili ang kapayapaan, tutol ka sa kapayapaan, di ba? At enemy of the state ka. Yan ang kanyang argumento dito. Senator Ronald Bato de la Rosa nitong Biyernes lang October 6 defended Vice President Sara Duterte over her controversial statement that those opposed to giving her office confidential funds have insidious intention. May maitim na balak, may matinding balak daw itong mga tumututol dito sa confidential funds o yung pondo. Actually, tinutukoy niya dito, not necessarily confidential funds, pondo para mapanatili ang kaayusan o safety ng ating bansa. As far as he is concerned, De La Rosa said fellow politicians who are against confidential funds have their own reasons, but not the Makabayan Black and their leftist groups. O, teka. Medyo double standard dito si De La Rosa. Pero isa-isay natin. Tama ba ako ng interpretation dito? Sabi ni De La Rosa, yung ibang mga politiko daw po na tumututol, ibang politiko meron po silang dahilan kung bakit sila tumututol dito sa confidential funds. May sariling dahilan, may sariling reasons. Except daw hindi niya sinama dito yung Makabayan Black at yung mga leftist groups na tutol nga raw sa kapayapaan. Agree ba kayo dyan? Sige, ano ba to? Double standard ba ito? Si Senator Bato de la Rosa, ganyan ba ang inyong understanding dito? No? Sige, basahin natin para masubstantiate pa natin. Malagyan natin ang laman yung kanyang argumento. Duterte earlier scored that those who questioned the proposed confidential funds allocated to the Office of the Vice President and the Department of Education, which the Vice President also leads as Secretary, saying those against confidential funds is against peace. Yung line na yon, valid yun. Ka-Coffee, no? Kasi kung may pondo na inilaan para mapanatili ang kapayapaan at galit ka doon sa pondo dahil sa tingin mo hindi makatutulog doon para mapanatili ang kapayapaan, kontra ka sa peace o sa kapayapaan, di ba? Yan ang kanyang pinupunto dito ni VP. Nakikita kasi nila yon, yung masyadong vocal na tumutulig sa dyan ay yung mga kaliwa ng grupo. Ito na yung kaliwang grupo. Sino ba yan? Sila Brosas, sila Raul Manuel, si ano pa ito? Si Franz Castro, yan yung mga tutol dyan, yung mga vocal dito. Yan yung sinasabi dito ni De La Rosa sa isa pong interview sa radyo. Kasi alam naman natin na lalong-lalo na yung ganyang confidential funds dyan sa DepEd ay gagamitin talaga niya para i-monitor ang recruitment ng mga CPP, NPA sa mga kabataan, sa mga estudyante. Yes, sinabi naman po ni VP Sara yan, isa yan sa paggagamitan, no? So alam naman natin, tatamaan talaga sila. Punto. Yes, agree. Yun ang makakaliwa. Kanino ba naka-align yung mga makakaliwa dyan na maiingay? Di ba naka-align doon sa kaliwa? So, they are fighting for their existence and one way of fighting for their existence is iwasan talaga na makakuha ng confidential funds itong Vice President Inday Sara para tuloy-tuloy ang kanilang recruitment. Kasi mapuputol mapuputol yung kanilang recruitment once na matuldukan na yung kanilang grupo, no? So yun yung logic dito ni Bato de la Rosa, ni Senator Bato. So parang hindi mamamayagpag itong makakaliwang grupo, hindi makakapag-recruit, no? Kasi naputol na yung kanilang pagre-recruit because of the confidential funds. Yan yung kanyang assumption dito. So they are fighting for their existence, no? Ipinaglalaban nila yung kanilang pananatili, yung kanilang pagpapatuloy sa kanilang mga ideolohiya, no? Ideology. Ang problema, tinutuldukan na sila. Actually, isa sa mga kine-question nila dyan nakalimutan ko lang yung committee, no, na magpapanatili para sa kaayusan sa buong bansa. Nakalimutan ko lang yung committee na yan na dumami pa raw. Isa yan sa kine-question nila, bakit dumami pa yung mga
government agencies na naging miyembro. Hindi NTF-ELCAC no? O NTF-ELCAC ba yun? Tapos nadagdagan pa ng mga government agencies. Ang argument ng Makabayan Black, akala ko ba na napuksa na itong mga rebelding grupo, pero bakit dumami daw yung mga member agencies doon sa grupo na yan? I'm not sure if NTF-ELCAC yun. Kayo baka narinig yung balitang yan ka-coffee. Diba? Sa isang committee. Kasi nga, para ma-sustain. Kasi kung, yes, natuldukan na natin yan, let's say insurgency free na yung isang probinsya, hinayaan mo lang yan, baka bumalik na naman, hindi mo ma-sustain. Yun yung importance, yun yung sagot dito ng National Security Council din ng kanilang grupo, no, na kinakailangan natin ma-sustain. Hindi basta-basta, dahil sumuko na yung mga dating rebelde, nagbalik loob na ito sa gobyerno, ititigil na natin. Kailangan ma-sustain yan. Kasi kung hihinto lang tayo, baka next month may bago na naman. Di ba? Ito ang argument, full of a nation approach. Magsama-sama lahat ng ahensya ng gobyerno para i-address itong problema natin sa insurgency. At isang problema dyan, yung syempre kahirapan, isa din yan nag-uudyok yan sa ilang nating kababayan na nagagawin ito because of poverty. Kaya nga kinakailangan natin magbigay ng opportunities, bigyan ng sapat na trabaho doon sa lugar na yan. Kaya kinakailangan natin ng mga ahensya, let's say DOLE, no? Ilagay natin yan, bigyan natin sila ng opportunities na magkaroon ng pagkakakitaan para ma-address itong problema na yan. Or else, paulit-ulit lang yan, di ba? Hindi natin masasettle. Yun yung argument, yun yung main point, bakit dumami itong miyembro ng committee na ito. Not NTF-ELCAC na hindi maintindihan itong Makabayan Black. Bakit daw dumami pa? Yun nga kailangan ba sustain? Hindi agad, ngayon, stop na dahil nahinto na. Kailangan natin i-sustain para hindi na talaga sila bumalik. May bayan sali, blank, wala. Wrong argument naman ng kay VP Sara, realignment para sa mas nangangailangan ng CF gaya ng militar at ng Marines. Sabi ni Florina Salvador. Actually, parang may nabasa na kong article no, na parang mabubuhay naman daw si VP Sara without the confidential funds. At parang nagkaroon na ito ng discussion with the Congress leaders no, kay Romualdez na i-realign na nga itong pondo na ito, itong confidential funds na yan, para iba ilagay doon sa pondo para paigtingin yung ating pagprotekta dyan sa West Philippine Sea. Nauna na rin itong sinabi, dahil makakalimutan ito, sinabi na ni VP Sara, it's up with the Congress. No? Sila magdidesisyon dyan. Nag-request lang naman sila dyan, i-grant ng DBM sa NEB nila, at Congress na magdidesisyon. At mukhang irerespeto niya naman, definitely, at dapat lang, irespeto niya naman na magiging desisyon dyan ng Kongreso kung ibibigay ito bibigyan ng confidential funds o nang hindi. Pero I think okay na sa kanya yan. Hintayin na lang natin ka-coffee, maging batas yan by this end of this month. Sa tingin ko, lalabas na yan, no? Pagpirmahan ng ating presidente by November, din magiging batas na yan. Mabuhay ka po, ka-coffee. Pa-shoutout po mula dyan sa Antipolo kay Sir Joel. Shoutout po sa inyo. Emilia Lopez, Enabler, Senator Bato, and those for confidential funds, sabi ni Ma'am Emilia Lopez. Dina Kiha, Victor Baita, happy viewing po sa inyo. Mercy Cubales, Toscano, shoutout po sa inyo. Kay Joy Manipis, nakikinig din po sa atin. Hello ka-coffee, buti nakaabot ako sa live. God bless. Yan, thank you for all information. Thank you rin. Mel, Ace, happy viewing sa iyo. Tapos ito naman, ang mga DDH, grabe na ang iyak, sabi ni Florina. Ferdinand Arcina, shoutout po sa inyo. Ming Aquino Palacio, shoutout po sa inyo. Hintayin natin ka-coffee ano magiging kapalaran natin dyan. Tingnan natin kung anong kakahinat na itong confidential funds na ito. Kasi naging president no? Maraming civilian agencies na rin ang nag-request nitong confidential funds. No? Hello ka-coffee. Ayan, may bago tayong ka-coffee. New follower po. More power sa iyo, Ma'am Emily Bethyong. Happy viewing po sa inyo. Okay, welcome bago natin ka-coffee. Si Ope, happy viewing sa iyo. Shoutout sa iyo kay Zach Tamandong. I mean, sa susunod na election, Rafi Tulfo or Attorney Rodante Barcoleta from Sismer, not from Shak Tamundong. Oy, happy viewing po sa inyo, Sismer. Sonia Kirubin, I am for the confidential funds for Vice President. Actually, hati naman talaga ang opinion ng netizen o ng taong bayan dito ka-coffee. No? Kasi possible, naman pasok din naman yung motive no, ng confidential funds. It's a matter of prioritizing lang ito ka-coffee. No? So dahil medyo tumataas ang tension dyan sa West Philippine Sea at mas kinakailangan natin ng mas mataas na pondo dyan, parang it's time din na bawasan siguro o reallocate yung pondo na yan. And it's under the powers of Congress or within the powers of Congress. Let them decide, no? Sila mag-decision dyan, bigyan ba nila o hindi. Nasa kanila po ang bola and then ipasa nila sa presidente for signature
ng ating presidente. Kung tututol naman ang presidente, i-veto niya yan, di ba? Pwede niyang palitan yan, i-veto niya yung provision na yan, ibalik yan sa Kongreso, i-adjust ninyo yan. So, yan ang right process natin dyan. Nag-request ang Office of the Vice President, dumaan sa DBM, grinant ng DBM, lumabas sa kanilang NEB, nagkaroon ng mga pagdinig dyan sa Kongreso, dalawa yan, sa House of Representatives at sa Senate, no? Magkakaroon sila ng consolidation dyan, yung dalawang version na yan, yung sa lower house at sa upper house, mag-consolidate sila dyan, and then come up with one, ipapasa sa presidente para permahan maging batas. At kung ayaw ng presidente, sa provision na yan, pwede niyang i-veto yan. Ipababalik niya sa Kongreso yan, i-adjust niya. So, yan ang hintayin natin. Alright, sige. Sila ang may kapangyarihan dyan. Magtiwala na lang tayo at sana we hope for the best results for the country, di ba? Para sa lahat, no? Tayo ang makinabang. Yan ang ating hiling dyan. Sakto Mondong, sana kasi maibalik na ang dating re-election para sa presidente para si PBBM pa rin. Wala, unfortunately, ma'am, no? Wala pa tayong re-election base sa ating 1987 Philippine Constitution. Nasa sa ating saligang batas yan na hindi pwedeng tumakbo sa pagka-presidente muli, no, ang isang presidente. Pwede naman siya tumakbo, vice president, no, pero not advisable na ikaw na highest position and then babalik ka sa vice president. Magbabago yan, baguhin ang konstitusyon. Yan lang yan. Baguhin natin yung ating saligang batas para mabago yung ganyang provision. Alright, sige. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong linggo po ng gabi. Sa mga kapapasok lang, patapos na po tayo. Good evening, good morning. Sa mga ka-coffee natin, ingat po kayo bukas, Lunes. Balik trabaho na naman tayo. Kayo na naman tayo ng isang linggo. Alright, ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. At minsan, matuto tayong minsan magpatawad, no? Pag may mga pagkakamali. At pag minsan din, may mag-apologize kung tayo ay nagkakamali. Alright, paalam po sa inyo. Bye-bye.